remember me. Na, 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 remember me. Ay, nandyan pala kayo. Sorry, mga kapatid, I forgot to remember. Nandyan pala kayo. Acheche. Okay. Mga amigo, mga amiga! Ngayong araw na to sa Hiling Sangkap, isa na namang masarap at masustansyang recipe ang hatid natin sa inyo ngayong araw na ito. Kaya naman, ang prescription ko ngayon para sa ating bisita mamaya ay tatawagin kong Tacos! Ito lang naman ang mga ingredients natin. Meron tayong avocado, meron tayong gaynura, meron tayong paddle cactus, tapos meron tayong keso, meron tayong repolyo o cabbage na hiniwa na maninipis, seaweed salt, kaunting freshly squeezed orange juice, kaunting paminta at tortilla wrapper at garlic. So magsisimula na tayo. Ito-toast na natin siya ngayon. So get a spoonful of your cabbage. Tapos avocado. Lahat na natin to. And then, yung ating gaynura. Ito-toast lang natin to together with some orange juice, some garlic, grated garlic, and then some honey. A little seaweed salt, and a little pepper. So I have here my torch. So pwede rin naman sa pan, no? A serving of your taco mix or taco salad. Put it on top. Open face tacos po ito. So next, you'll add some cheese on top. And just like that, mga kapatid, ready na ang ating tacos. Ole! Eto na, Doc! Not just any tacos, but tacos made of paddle cactus. Wow! Diba? Kaktakot. Kaktakos. Kala ko kaktakot. Kaktakot siya pag nakita mo na raw. Pwede Kasi mo may siyang pinik-pinik. i-roll na Pwede parang daw. shawarma, pero gusto kong tikman siya ng diretso. Ako i-roll. Kain na po. Breakfast na tayo, mga kapatid. Warm water muna, Doc. Kombinasyon ng paddle cactus. Gaynura, Ang may pagkakaslice repolyo. mo parang avocado, May avocado din, Doc. Meron din to avocado. So, Di meron ba siyang good... guacamole to? Sarap ah. Parang guacamole na din, Doc, kasi meron siyang garlic dyan. Tinos ko siya with garlic, kaunting orange juice. Para lang may freshness siya. Tapos may honey din. Eh, nasan yung sombrero mo? Ay, oo nga. Masarap, Naihagis ko chef. kasi kanina. Masarap. Masarap, Doc. Maraming gagaya nito, I'm sure. Madali na talaga gayahin, Doc. Tsaka alam mo, magkano lang to? 50 pesos lang. Okay na. At madali lang gawin. So, sobrang dali gawin. Tignan nyo, mga kapatid. I-insta-shot nyo na. Ito yung recipe natin. Huwag nyo kalimutan itag po kami sa Wellness Chef HG. At syempre po, i-follow nyo na rin po kami dyan. At syempre, speaking of follow, i-follow nyo na rin kami sa Facebook, sa Hiling Galing Official dyan po. At saka yung ating website, www.hilinggaling.ph. Oras na para sa Susie Mail. Good day, Doktora. I hope you can help me. 11 years na po akong nagtatrabaho sa call center. Marami na akong nararamdaman. 39 years old pa lang ako at may isang anak na 12 years old. Hindi ko na siya nasundan gawa ng nahirapan na yung katawan ko magbuntis. Excuse me. Marami na akong nararamdaman gaya ng pananakit ng likod, siko at paa. Madalas din ako mahilo pero sa awa ng Diyos, malinaw pa naman ang mga mata ko. Naging makakalimutin din ako at laging masakit ang paa ko kasi 70 kilos na ako ngayon. Sana po matulungan niyo ako sa aking mga kondisyon. Malakas po ako uminom ng tubig at normal naman po ang blood pressure ko. Mahilig ako sa pagkaing may gata at paksiw. Iwas soft drinks and more water po ako ngayon. Maraming salamat po at more power. Mula kay Mrs. Hermosa. Ayan po, Dok. Ayan. Maganda naman yung sinabi ni Mrs. Hermosa na siya ay more on water. Diba? Very good yun. At iwas soft drinks. No? Iwas, pero ibig sabihin, meron pa rin niyang pasundot-sundot. Dati, ang ibig sabihin, dati, mahilig. Ngayon, iwas na siya. Iwas no? na.
Pero, kung nananatili sa katawan mo yung epekto, Mrs. Hermosa, ng mga masasarap na soft drinks na iniinom mo dati, nandyan pa rin yan, no? Kaya, sumasakit ang mga paa, ang siko, yung mga dugtong na yan no, sa ating katawan, yan yung sinisiksikan ng mga uric acid. At kitang-kita naman ang isa pang dahilan dahil mahilig siya sa mga pagkaing mayaman sa uric acid katulad ng pagkaing gata at paksiw. Ito sabi niya no, na mahilig ako sa pagkaing gata at paksiw. So siguro panahon na para magbagong buhay. Ayan, Mrs. Hermosa. Hydrating alkaline diet na po, no? Kung nagsisimula pa lang yung mga pananakit na nararanasan ninyo, pwedeng sa diet pa lang, pagpapalit ng diet, hindi mo na kailangan ng herbal rhizome pills. Pero kung dumating na po sa punto na malubha na ang aroy-aray at pag tinignan mo yung mga joints na nananakit ay namamagana, naku, kailangan na ng herbal rhizome pills, no? Simulan mo sa 20 pills before meals, 3 times a day, hanggang sa pag medyo nababawasan na, mga 50% na ang nababawas sa pananakit at discomfort, pwede nang i-reduce sa 50% na din yung pag-inom ng rhizome pills. So, 10 pills na lang, pero 3 times a day pa rin before meals, no? Ngayon, pwede mo ring hilutin ng Healing Galing Oil yung affected area. Applyan mo ng warm compress. Kung hindi pa namamaga, hindi pa kailangan ang soaking powder. Pero pag namamaga na, after ng soaking, ang paghahaplos ng Healing Galing Oil. Or kung, halimbawa, nakasoak ang kamay niya, pwedeng hilutin na yung siko, di ba? Para mawala na yung discomfort. Ang isa pang napansin natin sa tanong ni Mrs. Hermosa ay yung kanyang madalas na hilo. Pero sabi niya, awa ng Diyos, malinaw pa daw ang kanyang mata. So, ibig sabihin, Mrs. Hermosa, hindi po yung mata ang dahilan ng pagkahilo. Kasi pag lumalabo ang mata, nahihilo din. Alam mo, ang nakikita ko dito, Mrs. Hermosa, na problema kung bakit kayo nahihilo, anemic na po. Kulang sa dugo. Oo, kasi kung call center at nasa graveyard shift kayo, no? Kahit na 39 years old ka pa lang, hilo-hilo na kasi kailangan kumpleto ang tulog po natin, di ba? 8 hours sleep, tapos may nap pa tayo sa sa hapon, di ba? Siesta. Yan. Mabilis po ang pagkaubos ng ating red blood cells sa panahon na tayo ay laging puyat. Lalo na kung hindi natin ito nire-replenish, no? Kung hindi natin pinapalitan ng iron-rich food. At kung hindi ka nga malakas kumain, katulad nung iba na konti lang ang kinain, chef, busog na, so hindi makakaranas ng maraming supply ng sustansya ng iron si Mrs. Hermosa. Kaya pwede siyang mag-supplement ng ating healing food tablets, tigsa 10 tabletas po kasabay ng breakfast, lunch, and dinner. No? Tapos syempre, yung massage pa rin mas madalas dito sa center of the bone marrow using Healing Galing Oil. Mas maganda po pagka medyo anemic na, avoid na yung iced beverages at maaasim na lalong makaka-aggravate sa condition. Mas maganda po ay warm water o kaya ang pinaka-kape ni Mrs. Hermosa. Pag breakfast ay yung pinakuluan na dahon ng malunggay, no? Sa halip na magkanaw ng kape, di ba? Yung sinasabi kasi ni Mrs. Hermosa na nagiging makakalimutin na siya. Yun ay manifestation ng iron deficiency, no? Kakaunti na ang umaakyat na oxygen sa brain. So, limot-kalimot na tayo dyan, Mrs. Hermosa, no? I'm sure hindi tayo magkakamali sa iron-rich food. Dagdag pa natin ang healing food tablet. At hindi natin alam kung taga saan si Mrs. Hermosa, pero bukas po ang mga outlets ng Healing Galing sa iba't ibang panig ng bansa. Kung ano ang pinakamalapit sa inyong lugar, puntahan po ninyo. At puro free consultations po tayo sa tulong ng ating mga naturopathic practitioners. Silipin niyo po sa ating website, www.healinggaling.ph. Nandun po ang listahan ng ating mga outlets, ang mga dealers ng Healing Galing. At puntahan po ninyo ang pinakamalapit sa inyong lugar. Pero may mga observation ang iba. Minsan, yung mga first time na nakapunta sa Healing Galing outlet, paano naging clinic ito? Nasaan ang mga aparato? Naghahanap po ang ibang mga pasyente ng siguro x-ray machine o kung ano man na mga aparato.
Dito po sa Healing Galing, makikita po ninyo, kaya hindi ko po sinasabing clinic, sinasabi ko po ay outlet, no? Ang makikita nyo po sa bawat outlet ng Healing Galing ay mga dalubhasang naturopathic practitioners. Kahit gaano kabata ang mga yan, marunong po silang tumingin. Ang ginagamit po namin ay ang aming mata, ang aming pangdama, pinipindot-pindot, chinecheck ang dila, chinecheck ang mga pressure points, no, para matiyak ang karamdaman ng pasyente, lalo na yung hindi maka-afford ng laboratory examination. Kami po, kahit dali nyo sa bundok, ay makakapag-konsulta sa pasyente, dala po, kompleto po kami sa gamit para makita ang kondisyon ng pasyente. So, wag nyo po kaming paghanapan ng mga anong tawag mo doon? Medical Aparatos. equipment, no? Huwag niyo po kami hanapan ng medical equipment. Wala po kaming ganon. Pero sa dami po ng napagaling ng Healing Galing, dahil po yan sa kakayanan ng bawat naturopathic practitioners, gamit ang aming angking natutuhan sa natural na paraan ng paggagamutan, ay nalulunasan ang mga karamdaman. Okay? At maraming salamat kay Mrs. Hermosa sa kanyang katanungan. Sana po ay makatulong ang aking payo. Magpapatuloy po ang inyong kinagigiliwang healing show ng bansa, ang Healing Galing sa TV, Year 4. Nangyari sa akin to, Dok. Oo. Hanggang sa nakahiga ako, hindi ko na magalaw yung katawan ko. Ayun. Sabi ko naman sa kapatid ko, huwag mo na ako ipagamot kasi suko na ako. Sabi ko, tanggap ko na. Isang lolong give up na sa matinding kidney condition, paano kaya muling nabuhayan ang loob sa pagbabalik ng Healing Galing sa TV?